Hello mga ka-legit Dover Cuts! Isa na naman panibagong updates. Evening updates tayo ngayon mga kapatid dahil ito nga po isa sa mga rason kung bakit napa-update tayo dahil nga may nabalitaan tayo na desisyon di umano ni Mayor Jose Manalo patungkol sa offer ng GMA. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan po natin ang updates na ito sapagkat meron po itong kinalaman dito po kay legit Dover Cuts Jose Manalo kung saan ay pagkatapos nga ng maraming napakagandang mga naging resulta ng proyekto ni Mr. Jose Manalo, kabi-kabilaan po ang offer sa kanya. At masasabi mo na talagang maganda yung naging desisyon niya na tuluyan nang sumama, no? Sumama siya at hindi niya tinanggap ng offer ng tape. Kasi 'di ba sa interview po nila recently, bago po sila lumipat ng TV5, inaamin niya sa mga interview niya na talagang tinanggihan niya yung offer sa kanila na may nakahanda na pong 2 million na cheque para sa kanilang dalawa ni Wally. Pero dahil po sa loyalty at sa sinatawag na utang na loob or gratitude dun po sa mga nakasama niya, tumulong sa kanya sa panahon ng pangangailangan at yung programa na minahal nila for how many years, hindi po siya nagpasilaw sa pera. Bagamat may mga offer po sa kanya na ginagawa niya ngayon dito po sa GMA7 na dati nilang tahanan na yun nga, inalisan or iniwan na nga po ng TVJ kasabay ang kanyang pagsama. May mga naiwan siyang projects katulad po nitong kay Battle of the Judges. Si attorney or Vice President Annette Gozon po ang personal na namili kay Jose Manalo para po maging isa sa mga Battle of the Judges na mapapanood dito, no? So, tuwing Saturday po yan, pero parang hindi pa ako nakapanood nito dahil mula nga po nang lumipat ang TVJ sa TV5, parang mas namayagpag at mas nakilala ng husto ang mga programa ng TV5, no? Dahil ganun kalakas ang hatak po ng TVJ sa tao. And according po sa ilang sa mga source, no, sa nabasa natin sa news online, na magkakaroon daw di umano ng season 2 ang Battle of the Judges, pero hindi na po sasama pang muli itong si Mr. Jose Manalo. Dahil, una, syempre, may mga offer na rin po sa kanya ang TV5 na mas pinapriority po nila ngayon bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa network na ito. Dahil alam naman natin kahit saan mo ilagay si Jose Manalo, kahit anong karakter ang i-portray at kahit ano pa pong ipagawa mo sa kanya, magkakaroon ng magandang resulta. It's just so happen na yung kanila pong sitcom ni Bossing dito po sa GMA Kapuso, medyo humihina. Dahilan na rin ito po yung effect o epekto po ito ng paglisan nila sa GMA Network. Dahil marami na rin pong nagalit kasi sa network dahil hindi nga nila binigyan ng pagkakataon ng TVJ na i-offer. Meron naman pala silang GTV channel. But nung panahong umalis po ang sa poder ng tape ang TVJ, hindi po nila kinausap, kinamusta man lang. So dahil doon, nagkaroon po ng parang syempre bilang mga supporters po ng TVJ, yun yung naiwan ngayon sa isip ng marami mga legit Dover Cuts that nobody care for TVJ's exit, no? At wala man ni isang executive ang tumawag o nagmalasakit man lang na i-call out o tawagin o gumawa ng paraan para po mas maging maayos yung pag-uusap ng dalawang panig. Ang ginawa pa nila, pinayagan pa nila na umere ang tape, no? At hindi lang yon, hindi ko lang alam kung matutuloy ba o bibigyan pa rin nila ng pagkakataon ang tape bulagta na mag-extend ng another 10 years. Dahil nakapag-extend po sila, yun ang press release nila, nakakuha sila ng permit sa IPO.
Pero ang problema, kung papayag nga ba ang GMA. Pero ang bulong-bulungan dyan, 'di ba, ng ilan sa mga marites at mga nababasa natin sa news na tila baga bibigyan ng pagkakataon ng GMA7 na mas mapanood ng mas ganda ang reception ng It's Showtime. Kasi nakikita naman nila na mas tinatalbugan ng It's Showtime ang fake bulagta. So ngayon, dahil doon, may mga offer pa dito kay Jose Manalo ang GMA7 na unti-unti niya nang kinakalas yung kanyang sarili doon po sa network na yun. Dahil mas mag-focus siya dito sa TV5 dahil may mga ino-offer pa sa kanya. Bukod po doon sa Wow Mali nila ni Mr. Wally Bayola na silang dalawa ang tandem, may mga ino-offer pa po sa kanilang sitcom na pagbibida ng ilan sa mga legit Davar Cats. Kaya naman, wala nang maiiwang magaling na komedyante pa dito. Hindi naman po komedyante si Isko Moreno, no? Kahit galing po siya ng GMA's Kapuso, diba? Kasi alam natin si Isko, ano po yan? Kumbaga is produkto po ng GMA7 Kapuso yan. Dahil galing po yan sa walang tulugan ni Herman Moreno. Pero hindi naman talaga siya komedyante at hindi niya matatawaran at mapapantayan ang mga ginagawa ni Jose Manalo dito po sa programang ito. At malaking kawalan po talaga kung mangyayari yung mga ganitong bagay. Kaya naman asahan natin na unti-unti yan kakalas na at hindi na nga natin tuluyang mapapanood ditong si Jose Manalo at si Bossing dito po sa nasabing network dahil mas pa-priority nila yung mga offer po ng TV5 sa kanila. Nakita naman nila kung paano sila binigyan ng pahalaga, 'di ba, ng network na ito. Kaya bilang ganti ganun yung susuklian nila. Kaya naman ngayon talagang kung meron ng isa sa pinakamasayang tao ngayon na nagmamay-ari ng malalaking kumpanya, walang iba yung kundi si Mr. Manny B. Pangilinan. Dahil alam natin na according po sa billionario.com, no, na isulat po nila kamakailan lang, talagang masayang-masaya ang isang Manny B. Pangilinan dahil tumaas po ng ilang percent, no, napakataas ang itinaas ng kanyang kinita ngayong taon. Ngayon lang po yan nangyari. Samantalang si Mr. Goson, in collaboration ng ABS-CBN, hindi pa rin sumapat dun sa kinikita po ni MVP. Kaya nga talagang super blessed siya dahil pagpasok ng TVJ ay mas maraming mga advertisers ang totaling nagtiwala sa TV5. Kasi kung tutuusin, noon naman di naman talaga pinapansin ng TV5. Kulelat po yan. Ang rival network lang isang GMA at ang ABS-CBN. Diba? Pero ngayon, nangunguna ang TV5. So, talagang it's a great blessing. Kaya naman, mag-react tayo sa inyong mga comments, no? Unahin natin ang komento mula kay Myla Teodoro. Sabi niya, kumanta po kasi ang contestant ng Sing It, kaya walang babala. Guess ng babala, nasabihan na din po na hindi sila masasalang. Ayos Okay to si Miss Myla, alam niya yung nangyari. At least, diba, alam nila na may ganun pangyayari. Sabi naman po ni user, wala nang gedli si Jorme, nakikisakay na rin sa sugod bahay, wala na silang maisip na iba. Hihiwawa naman. True, wala na talaga silang, ewan ko kung nag-iisip pa sila. Naghanap na kasi sila ng mga panibagong creative stuff, pero parang wala silang makuha, pati mga mag-a-apply ng trabaho ay iniiwasan din sila. Sabi naman ni user CUATE70V4V, yan, sana may pangalan kayo. Oo nga po, wala kanina and wag ganun. Oo nga, kinancel muna ngayong araw dahil kinulang sila ng oras. Dahil mas pinahaba kasi yung kay Mayor Jose, tapos semifinals pa ng mga kumanta. Sabi naman ni user Night2K2YU4V, dahil FIBA World Cup na at sa commercial pa at meron bukas babala, wag kayong ganun, oy. Ayun. So na-miss siguro ng lahat ng mga legit Davar Cats. So, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, what are you waiting for? Just subscribe, like, and share. Thank you for watching and please follow me on my Facebook page.